taong naghintay si Luna para sa araw na ito. Sino nga ba ang hindi ma-excite para sa unang trabaho mo pagkatapos makagraduate ng kolehiyo? Nakapagtapos si Luna na may Latin Honors, kaya naman confident siya na makakapasa siya. At katulad nga ng palagi nilang sinasabi, sumubok lang ng sumubok, apply dito, apply doon. Huwag kang titigil hanggang sa isang araw ay magugulat ka na lang na may tatawag sa iyo at sasabihing, nakapasa ka. Ito rin ang araw na pinakihihintay ni Luna. Ilang taon siyang nag-aral para maiahon rin sa hirap ng buhay ang pamilya. Dahil ito lamang ang tanging paraan upang makabawi sa lahat ng sakripisyong inilaan sa kanya ng magulang. Ngunit tila ba'y patagal na patagal ay nawawala na rin ang pag-asa si Luna. Paano ba naman kasi ay napakarami na niyang inaplayan at ni isa sa mga ito ay wala pang tumatanggap sa kanya. Palagi na lang sinasabi na tatawagan siya ng mga ito. Ngunit maski isa naman sa mga ito ay wala namang tumawag. Iyon naman ang palagi nilang sinasabi Kahit na ang totoo ay pinapaasa ka lang naman. Palabas na si Luna sa huling kumpanya na kanyang inaplayan. At katulad ng mga naunang kumpanya, ay tatawagan na lang din daw siya ng mga ito. Hindi tuloy niya maiwasang malungkot. Nangihina siyang naglakad palabas ng building habang naghihintay ng senyales mula sa traffic enforcer bago siya tumawid. Maya-maya ay nabaling ang kanyang paningin sa bandang kanan nang mapansin niya ang padating na sasakyan. Mukhang nawalan ito ng preno. Napatakbo na rin ang ibang mga tao na nakapansin sa sasakyan. Ngunit, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang isang lalaki na mukhang walang alam sa mga nangyayari dahil abala ito sa pagtitipa sa kanyang telepono. Agad na napatakbo si Luna palapit dito at hinila palayo. Naging mabilis ang pangyayari at sa kabutihang palad ay hindi sila nahagip ng sasakyang iyon. Tumama ang kotse sa poste na malapit sa kinatatayuan ni Luna kanina. At mukhang ang tanging nasaktan lamang sa insidenteng iyon ay ang driver ng sasakyan na nauntog sa manibela nito. Sa kabilang banda naman ay dahan-dahang napamulat si Luna nang maramdaman ang malakas na pagbagsak nila sa sahig. Unang bumungad sa kanya ang dibdib ng isang lalaki. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mukha nito at nakita ang lalaking gulat na gulat. Agad naman siyang napatayo nang mapansin ang kanilang posisyon. Pareho silang nakahiga sa sahig habang siya ay nasa ibabaw nito. Nasa pagitan pa siya ng mga binti nito na labis na ikinahiya ni Luna. Sorry po, di ko sinasadya. Basta na lang po kitang nahila kanina dahil sa paparating na sasakyan. Sambit ni Luna sa kanapatingin sa lalaki. Ngunit, mukhang wala pang balak na magsalita ang lalaki at nakatingin lamang ito sa kanya. Bakas rin ang maliit na sugat sa bandang noo nito. Halayos na po ba kayo? May sugat po kayo sa noo. Wait! Natatarantang sambit ni Luna sa kaagad na tumingin sa kanyang bag. Hindi naman ganun kalaki ang sugat sa noo nito, ngunit mas mabuti na ang mas maingat. Dahil baka ma-impeksyon pa ito kung hindi agad magagamot. Agad na humanap si Luna ng band-aid sa kanyang bag. Palagi naman kasi siyang nagdadala ng band-aid dahil madalas rin siyang masugatan. Wait, nasaan na ba yun? Teka, alam ko nilagay ko dito Natatarantang sambit niya bago nakita ang isang maliit niyang bag. Ngunit, nang buksan niya ito ay bumungad sa kanya ang band-aid ng kapatid. Saglit na napatingin si Luna sa lalaki na ngayon ay nahawakan ang sugat nito. Aw! Napaaray ang lalaki nang mahawakan ang sariling sugat. Hindi na nagdalawang isip pa si Luna nang makitang mapangiwi ang lalaki sa hapdi. Agad siyang kumuha ng isang band-aid at idinikit dito. Sinigurado niya rin na malinis at walang dugo ang noo nito bago inilagay ang band-aid dito. Ayun, nailagay ko na po. Pasensya na po talaga kayo sa akin at nasugatan pa kayo. Paumanhin ni Luna sa lalaki. No, I'm okay. You saved my life, thank you.
Sambit nito sa kanya. Napangiti naman ito bago dahan-dahang napatayo. Mabuti naman po at ayos lang po kayo. Nahihiyang sambit ni Luna. Hindi niya maiwasang mahiya sa lalaki dahil mahahalata dito ang pagka-professional. Nakasuot ito ng suit at may dala pang briefcase, kaya naman hindi niya maiwasang ma-intimidate at kabahan dahil nagusot niya ang suot nito. Gayunpaman ay hindi ito ininda ng lalaki. Sa katunayan ay malaki ang pasasalamat niya sa dalaga. Nais niya pa sana itong ayain upang mabayaran man lamang ang kabutihang nagawa nito sa kanya. Ngunit magalang siyang tinanggihan ng dalaga. No po, thank you. I appreciate the offer pero hindi naman po ako tumulong sa inyo kapalit ng pera. Okay na po ako basta okay po kayo. Nakangiting sambit ni Luna habang bahagyang nakayuko. Hindi naman maiwasang magulat ng lalaki. Ito kasi ang unang beses na may tumanggi sa kanyang pera. Sa tuwing may tumutulong kasi sa kanya, ay binabayaran niya ito ng pera. Ayaw niya rin naman kasi na may tanawin siyang utang na loob sa kahit na kanino. Kaya naman, ang pagkakataong ito ay labis na tumatak sa kanyang isipan. Kung gusto mo, ilibre na lang kita sa kung saan mo gustong kumain. Hindi na natapos ng lalaki ang kanyang sasabihin nang biglang tumunog ang telepono ng dalaga. Teka lang po, sasagutin ko lang po. Hinintay naman niyang matapos na makausap ng dalaga ang nasa telepono. Ngunit laking gulat niya nang nagmamadali itong nagpaalam sa kanya. Pasensya na po talaga, kailangan ko na po kasing umalis eh. Paalam po, mag-ingat po kayo. Nakangiting sambit ng dalaga bago napatakbo at nakisabay sa mga tumatawid sa kalsada. Bahagya namang sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang unang beses na makita siya ng Diyosa sa kanyang harapan. Para bang isang anghel ang dalaga sa kanyang paningin. Napaka-pure at genuine na mga ngiti nito na labis na nagpaakit sa kanya. Nang mawala na sa kanyang paningin ang dalaga, ay nakangiti na lang din siyang bumalik sa kanyang opisina. Malayo pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang HR at nag-aalalang nagtanong sa kanya. Sir Lance, ayos na po ba kayo? Paano po yung nono? Nag-aalalang tanong nito nang mapansin ang band-aid sa kanyang noo. Tuloy-tuloy naman sa paglalakad si Lance saka pumasok sa kanyang opisina. Wala to. May nangyari lang. By the way, nakagawa mo na ba ang pinapagawa ko sa'yo? Tanong niya sa kanyang tauhan bago umupo sa upuan. Yes Sir Lance. Ito na po yung mga aplikante natin sa ngayon pero karamihan po kasi sa kanila yung mga bagong graduate lang at wala pa pong experience kaya iniwalay ko po yung mga yon. Sambit ng HR sa kanya. No, I want to see them all. Utos niya dito. Agad namang sumunod ang HR at ibinigay ang mga resume ng mga aplikante. Saglit na tiningnan ni Lance ang bawat resume nang mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na mukha. Hindi nagdalawang isip si Lance at kinuha ang papel nito. I want her, sambit ni Lance na nagpagulat sa kanyang kasama. Excuse me sir? Sure po ba kayo? Fresh graduate pa lang po siya at di hamak na walang experience. We have other applicants po who are much more qualified than her. Sambit naman ng HR sa kanya. Ngunit nanatiling nakatingin si Lance sa picture ng dalaga. Yeah, she graduated. But as a cum laude. Why don't we give her a chance? Sambit ni Lance habang nakangiti. Naguguluhan man ay sumunod na lang din ito sa utos ng manager. By the way, I want you to make a report about my last venture and please, contact her as soon as possible. Utos niya pa dito. Agad namang sumunod ang HR at lumabas ng kanyang opisina. Muling napatingin si Lance sa resume ng dalaga. Luna Angela Marquez. What a beautiful name. Sambit niya sa kanapangiti. Maya-maya ay kinuha niya ang salamin at tiningnan ang band-aid na nasa kanyang ulo. Agad siyang napatawa nang makita ang disenyo nito. Maliit na band-aid at mahahalatang pambata ito. Gayunpaman ay mas lalong na-appreciate ni Lance ang ginawa ng dalaga. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiti dahil ang cute ng itsura nito.
Sa kabilang banda naman, ay abala si Luna sa pagtulong sa kanyang ina sa tindahan, nang biglang dumating ang kanyang kapatid. Ate, ate, may nag-text sa'yo. Balita ng nakababatang kapatid bago inabot ang telepono. Ha? Patingin nga. Sambit niya dito, saka nagmamadaling tiningnan ng message. Agad na bumungad sa kanya ang isang napakalaking congratulations. Kasunod nito ay isang mahabang mensahe. Nakapasa ako. Ma! Nakapasa ako, ma! Mababakas sa boses ni Luna ang labis na tuwa. 3 araw pa lang naman kasi ang nakalipas matapos ang interview niya sa kumpanyang iyon. Ngunit meron na agad reply ang kumpanya sa kanya. Ma! Nakapasa raw po ako! Maging kanyang kapatid ay natuwa para sa kanya. Ito rin naman kasi ang pinakahihintay ng kanilang pamilya, lalo na at isang malaking kumpanya rin ang inaplayan niya. Kinabukasan nga ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at nagayos na agad papasok. Pagdating niya sa harapan ng building ay hindi niya may iwasang kabahan. Excuse me po, I'm Luna Angela Marquez. Bago lang po ako dito. Saan po kaya dito ang... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang makilala siya ng isa sa mga nasa front desk. Ah, ikaw yung bagong recruit sa department ni Sir Lance, ano? Hindi naman maintindihan ni Luna ang ibig nitong sabihin, kaya naman napatango na lang din siya. Sakto, I'm his secretary. Tara, samahan na kita sa opisina. Sambit nito sa kanya. Sinundan naman ni Luna ang babae. Pagpasok nila sa elevator, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa suot nito. Napakaganda at bagay na bagay sa sekretaring ito ang suot niya. Idagdag pa ang dibdib nito na halos lumuwa na sa suot na damit. Saglit naman siyang napatingin sa kanyang dibdib na para bang pang-teenager pa rin ang laki. Napabuntong hininga na lang tuloy siya sa kanyang isipan. Maya-maya ay bumukas na rin ang elevator at bumungad sa kanya ang napakaraming table na puno ng mga empleyadong abala sa pagsagot sa telepono. So, here is our department floor. We're mostly working on the processing of paper na kailangan ng kumpanya. We're almost 30 employees under the supervision of Manager Lance. Bungad na pakilala ng babae sa kanya. Napaikot ni Luna ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid na iyon. By the way, I'm Erica, current secretary of Sir Lance. And he sent me a message earlier na dadating ka nga daw ngayon. Kaya ilibot daw kita dito sa kabuuan ng department natin. Sambit nito habang naglalakad sila. Napapatingin rin sa kanila ang ibang empleyado at pasimpleng bumabati kay Luna. Kaya naman pasimple rin siyang ngumingiti sa mga ito. And here is my office. Agad silang pumasok at bumungad kay Luna ang kakaibang amoy. Naka-aircon rin naman ito katulad ng mga silid kanina na nadaanan nila. Ngunit mahahalatang mas espesyal ang silid na ito. At diyan naman ang opisina ni Sir Lance. Dagdag pa ni Erica, saka itinuro ang isang pinto malapit sa kanyang opisina. And since baguhan ka pa lang, you'll be working with me. Take it as your training ground. Is that clear? Tanong ni Erica sa kanya. Dahan-dahang napangiti si Luna at napatango. Yes, ma'am. Excited niyang sagot dito. Natawa tuloy si Erica dahil dito. Nagsimula ang araw ni Luna sa mga simpleng utos sa kanya ng sekretarya. Ang pagpiprint ng papel, pag-deliver ng kung ano-ano sa kabilang table, at maging ang pagkuha ng kanilang pagkain sa cafeteria. Hindi naman naging mabigat para kay Luna ang trabaho dahil nakikilala at nakakagala rin siya sa buong building. Hindi naman dumating si Manager Lance dahil may tinatrabaho ito kasama ang ama. Napalingon si Luna kay Erica nang tawagin siya nito. Luna, tara, sumama ka sa akin, bonding tayo. Aya nito sa kanya. Oo nga Luna, minsan lang to, celebrate natin ang unang araw mo. Segunda pa ng kaopisina nila. At dahil nga wala ang kanilang manager,
ay nagpakaligaya na lang sila sa isang restaurant at doon kumain. Inilibre na lang nila si Luna dahil baguhan pa lang naman ito. Napangiwi na lang si Luna habang tinitingnan ng mga kasama na ngayon ay lasing na lasing na. Kaliwat kanan rin ang reklamo ng mga ito na animoy may hinanakit sa mundo. Hindi tuloy maiwasang mapaisip ni Luna. Sa ngayon kasi ay siya ang pinakabata sa mga ito. At ang sumunod sa kanya ay nasa edad 26 na. Kung tutusin ay karamihan sa mga ito ay may sarili ng pamilya. Kinabukasan ay nagulat na lamang siya nang bigla siyang hilain ni Erica papasok sa opisina ni Sir Lance. Hindi pa nga siya nakakapaganda at medyo gulo-gulo pa ang buhok dahil sa haba ng binyahe niya. Right on time. Miss, what's your name again? Saglit na pabuntong hininga si Lance nang banggitin niyon. Good morning po, sir. I'm Luna Angela Marquez po. Sagot niya dito. Napaisip pa si Lance habang nakatingin sa mga papel na hawak. Hindi naman maiwasang kabahan ni Luna habang nakatingin dito. Ngunit, maya-maya ay laking gulat na lamang niya nang bigla itong lumapit sa kanya. Wala namang masamang ginawa sa'yo si Erica kahapon, hindi ba? Inaya ka ba niyang uminom o isinama ka sa club or sa bar? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Ha? Napakunot ang noo ni Luna sa biglang pagbabago ng ugali nito, habang si Erica naman ay napabuntong hininga sa inasal ng kanyang boss. Hi, here we go again. Mahinang sambit pa nito. Wala naman po. Sagot ni Luna dito. Are you sure? Tanong pa ulit nito bago humarap ng gusto sa kanya. Nakatapat ang mukha nito kay Luna, kaya naman doon pa lamang niya naalala ang lalaki. Sasabihin sana ni Luna na pamilyar ang mukha nito sa kanya, ngunit pinigilan na lamang niya ang sarili. I see. That will be the first time. Para bang nakahinga sa kung ano si Lance, bago dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang upuan. First time po? Takang tanong ni Luna dito. Yeah, sa tuwing may bago kasi kaming recruit dito, ay lagi na lang inaaya ni Erica na gumala tuwing gabi. Kung minsan pa nga ay umiinom sila sa labas at minsan naman sa club. Sagot nito sa kanya. Yeah, we actually did it last night po. Diretsong sagot ni Luna at saka lamang niya napansin si Erica na tila ba'y naistatwa sa kanyang kinatatayuan matapos siyang ibuko sa kalokohang ginawa. Sinasabi ko na nga ba eh. Sambit ni Lance sa kanilapitan ng sekretarya. Simpleng selebrasyon lang naman yun. Di naman kami nalasing. Pagsisinungaling pa nito sa boss. Hindi maiwasang magulat ni Luna dahil sa ugali ng boss. Para kasing magkaibigan lang ito at ang kanyang sekretarya habang pinapagalitan. Kasalanan mo rin naman kung bakit kami nai-stress eh. Deserve naman namin mag-bonding kahit isang gabi lang. Biglang reklamo ni Erica na mas lalong ikinagulat ni Luna. Ito ata ang unang beses na nakakita siyang pinapagalitan ng isang sekretarya ang sariling boss. Pagkatapos nga noon ay bumalik na sila sa kani-kanilang trabaho. Abala si Erica sa pag-meet ng mga bagong kliyente, habang si Sir Lance naman ay abala rin sa pag-review ng mga papeles na kailangang i-approve. Dahan-dahang kumatok si Luna sa pinto nito. Come in. Sambit ni Sir Lance sa kanya. Oh, ikaw pala, Luna. What is it? Tanong nito sa kanya. Pinapaabot po ni Ma'am Erica sa inyo. Sagot niya, saka inabot ang isang buong folder dito. Napanganga naman si Lance sa sobrang dami nito. Ha? Seryoso ba siya? Ang dami nito ah. Sambit ni Sir Lance habang napamaang sa dami ng document sa kanyang harapan. Napatango na lang tuloy si Luna. Magpapaalam na sana siya na lumabas nang biglang magsalita si Lance. O siya nga pala, Luna. How is it? Interesadong tanong nito sa kanya. Po?
I mean, how's your first day? Tanong nito sa kanya. Ah, ayos naman po sir. Masaya at maganda rin po kasama yung mga tauhan niyo po rito. Nakangiting kwento ni Luna sa kanya. I see. Mabuti naman at nagustuhan mo dito. Napangiti si Luna sa sinabi nito. By the way, do you remember me from the accident, Baka natatandaan mo pa ako? Biglang tanong ni Lance na bahagya pang nahihiya. Napakunot noon naman si Luna hanggang sa pumasok sa kanyang isipan ang nangyari kamakailan lamang. Ah, yes po. Sa totoo lang ay hindi ko po inakala na kayo rin po pala yung magiging boss ko. Dahil katatapos ko lang din po ng interview nung araw na nagkabangga tayo. Kwento ni Luna sa lalaki. Napangiti naman tuloy si Lance. Siya nga pala, kung may kailangan ka, magsabi ka lang ha. Kahit ano pa yan, bayad ko na rin sa pagligtas mo sa akin noon. Sambit nito sa kanya. Pilit na lamang natapangiti si Luna. Ilang beses ko ba sasabihin sa kanya na hindi nga ako nagpapabayad sa pagtulong ko? Sa isip-isip naman niya, bago siya tuluyang nagpaalam at umalis ng silid na iyon. Para kay Luna ay may pagkawirdo ang kanilang manager. Hindi niya inakala na ganoon kabait si Lance, lalo pa sa mga kaopisina nito. Napag-alaman niya rin na magkaibigan pala noon si Ma'am Erica at ang manager, kaya naman casual mag-usap ang dalawa kapag walang tao. Hindi niya tuloy maiwasang pagtambalin nito, lalo pa at 1 taon lang naman ang pagitan ng dalawa. Habang siya naman ay halos 7 taon ang agwat kay Sir Lance. Sa totoo lang ay maski siya ay hindi makapaniwala na malapit na sa kanyang 30s ang lalaki dahil mukha pa rin itong bata. Napatingin sa kanyang relo si Luna nang mapansing 10:00 na ng gabi. Naiwan kasi siya ni Erica dahil natambakan siya ng mga kailangang gawin. Kailangan na rin kasi ito kinabukasan, kaya naman wala na siyang ibang nagawa kundi mag-overtime. 10:27 na nga siya nakalabas sa opisina. Wala na rin masyadong tao sa kanilang floor, kaya naman dumiretso na siya sa elevator. Paglabas niya dito ay nagpaalam na rin siya sa mga guard na nakangiting bumati sa kanya. Naisipan na nga lang ni Luna na sumakay ng tren. Medyo malayo pa ang lalakarin niya papunta sa estasyon, ngunit wala naman na siyang ibang choice. Habang naglalakad ay bigla nang napansin ang 2 lalaki na nakasunod sa kanyang likuran. Agad siyang kinilabutan sa tingin ng mga ito na animoy anumang oras ay handa siyang harasin. Medyo may kalayuan pa nga siya sa maraming tao, kaya naman mas dumoble ang kaba ni Luna. Halos tumakbo siya makatakas lamang sa 2 lalaking sumusunod sa kanya. Shucks, ano ba kasi to? Ako pa huhuldapin yung wala naman na nga akong pera. Sa isip-isip ni Luna habang pilit na umaalis sa paningin ng 2 ito. Ngunit sa kanyang pagliko ay isang matigas na bagay ang sumalubong sa kanya. Ay mama mo! Gulat na sambit ni Luna bago siya napahawak sa kanyang ilong. Hala miss, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng lalaki sa kanya. Nakatalikod pala ito sa kanya at saktong sa buto pa ng likuran nito tumama ang ilong ni Luna. Ayos lang po. Pautal-utal na sagot niya. Agad na lumuhod ang lalaki upang mas lalong makita ang nangyari sa kanya. Wait, Luna? Takang tanong ng lalaki sa kanya. Noon lamang napansin ng dalaga ang pamilyar na boses na iyon. Kaya naman, dahan-dahan siyang napalingon dito. Sir Lance? Tawag niya rito bago muling napahawak sa kanyang ilong. Kasalukuyan ngayong magkaharap sina Lance at Luna. Pagkatapos kasi ng nangyari kanina, ay minabuti na ng lalaki na dalhin muna siya sa isang kainan para na rin gamutin ang ilong niya. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Lance sa kanya.
Sunod-sunod na tango naman ang isinagot ng dalaga kahit na hindi siya nito tinitingnan. Hindi tuloy maiwasang mainis ni Lance sa sarili dahil sa takot na kasuklaman siya ng dalaga. Sorry talaga dahil sa akin nasaktan ka pa. Hindi ko sinasadya. Paumanhing sambit ni Lance. Agad namang nahiya si Luna nang makitang bahagya itong nakayuko sa kanya. Ay hindi po sir, ayos lang po talaga ako. Isa pa ay kasalanan ko rin naman po dahil hindi po ako nakatingin sa dinadaanan ko. Napayuko si Luna nang muling maalala ang dalawang lalaking nakasunod sa kanya kanina. Okay ka lang ba kanina? Para kasing may tinatakbuhan ka kanina eh. Baka makatulong ako. Suhestyon sa kanya ni Lance. Napayuko ang dalaga dahil dito, bago ikinuwento ang tungkol sa dalawang lalaki. May nakasunod sa'yo? Nasaan? Sabi ko na nga ba at kahit kailan na hindi talaga safe na maglakad mag-isa. Sunod-sunod na sambit nito. Aayos naman po ko. Mukhang wala na rin naman po sila nung nagkabunggo po tayo. Biglang napangiti si Luna dahil dito. Malaki ang pasasalamat niya sa lalaki dahil iniligtas siya nito. Kahit na mukhang hindi pa iyon na pagtatanto ni Lance. Pagkatapos nila doon ay minabuti na rin ng lalaki na samahan siya papunta sa istasyon ng tren. Sure ka bang kaya mo na? Gusto mo ihatid na kaya kita? Tanong nito sa kanya. Napatango si Luna dahil dito. Ayos na po ako sir. Kaunting lakad na lang naman po at naroon na rin po agad ako sa amin. Maraming salamat po. Nakangiting dagdag niya. Napabuntong hininga si Lance dahil dito. Mabuti naman. O siya sige, sa susunod ay huwag ka na maglalakad mag-isa Mas mabuti pang sumabay ka na lang sa akin lagi. Mas ligtas ka kapag kasama mo ko. Sambit nito sa kanya. Biglang natigilan si Luna dahil iba ang naging dating ng mga sinabi nito sa kanya. Nang mapagtanto ito ni Lance ay para itong batang pilit na nagpapaliwanag. Natawa tuloy si Luna sa kanya. Yes sir! Sige po mauna na po ako. Paalam ni Luna habang bahagya pang natatawa-tawa sa kanya. Napangiti na lang tuloy si Lance sa kanya habang pinagmamasdan ang papalayong dalaga. Hindi niya maiwasang matuwa dahil wala pa rin itong pinagbago noong una silang nagkita. Ang genuine pa rin kasi ng mga ngiti nito na para bang ang sarap tingnan. Hindi nga ata mapagod katititig ang lalaki sa mga ngiti nito kahit na magdamag niya pa itong kasama. Kinabukasan nga ay balik trabaho na naman sila. Napapangiti na lang si Lance sa tuwing nakakasalubong si Luna habang ang dalaga naman ay ngumingiti-ngiti lang din sa kanya. Maging sa kanilang lunch break ay minabuting makisabay ni Lance sa kanyang sekretarya. Himala ata Lance at gusto mong mag-lunch ngayon dito sa cafeteria. Bati ni Erica sa kaibigan. Palagi lang kasing mag-isang kumakain si Lance sa kanyang opisina, kaya naman hindi inaasahan ni Erica na bigla na lang itong magaya na sumama sa kanila ni Luna upang kumain ng lunch. Bakit bawal ba? Isa pa boss mo ako, bakit ganyan ka magsalita ngayon? Nakangusong tanong ni Lance sa babae. Wala tayo sa opisina Lance, nasa cafeteria tayo, walang boss-boss dito no? Biro nito sa kanya. Kahit na, nasa building pa rin naman tayo ng kumpanya. Sagot naman ni Lance sa kaibigan. Naglalakad nga sila ngayon, dala ang kanilang mga in-order na pagkain. Bakit hindi na lang po kaya tayo sabay-sabay na kumain? Singit na sambit ni Luna sa dalawa nang mapansing hindi pinapansin ni Erica ang lalaki. Para namang bata si Lance na napangiti kay Luna. Buti pa si Luna, naiintindihan ako. Sambit ni Lance na animoy naiiyak na. Akma pa sana itong lalapit kay Luna nang bigla siyang harangan ni Erica. Ops. Teka lang,
Bawal ka lumapit sa alaga ko, no? Pagbabawal ni Erika kay Lance. Napanguso naman ang lalaki, habang si Luna naman ay awkward na napangiti dito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay sa komplikadong manager, secretary, slash friend relationship ng dalawa. Makalipas pa nga ang mga sumusunod na araw, ay mas napapadalas na ang pagsama sa kanila ni Lance. Kung minsan pa nga ay napapatingin na rin ang iba nilang kasamahan dahil pati si Luna ay kasama na ng dalawa. Lingid naman sa kaalaman ng mga ito na magkaibigan na noon pa man sina Erika at Lance. Ngunit ang makita si Luna sa eksenang ito ay hindi nila maiwasang magtaka. Teka, siya yun diba? Pabulong na tanong ng isa. Ay oo, siya yun. Ang swerte naman niya, no? Nakikita ko rin siya minsan sumasabay kay Sir Lance sa pag-uwi eh. Sagot naman ito. Talaga? Pero hindi ba 20 years old pa lang siya? Imposible naman siguro magkagusto si Sir Lance sa kanya, di ba? Ani nito. Ano ka ba? Imposible yun, no? Bukod sa malaki yung age gap nila, sigurado kung hinding-hindi papatol si Sir Lance sa kanya. Pwede pa kung siya may gusto kay Sir. Sagot naman ng kausap nito na sinundan ng mahinang tawanan. Sa totoo lang ay ilang araw na siyang nakakarinig ng ganito. Simula ata yun noong maging close siya kina Ma'am Erika at Sir Lance. Hinahayaan na lamang niyang pumasok iyon sa kanyang kanang tenga at pinapalabas sa kabila. Total naman ay wala naman silang pruweba na may gusto nga siya kay Sir Lance. At kung meron man, ay simpleng paghanga lamang iyon. Hindi naman nabago kay Luna na magkagusto sa mas nakakatanda sa kanya. Marahil ay unti-unti na ngang nahuhulog ang loob niya sa lalaki. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto dito? Napakabait, maginoo, palabiro, at kwela si Sir Lance. Gayon pa man ay alam niya ang kanyang limitasyon. Isa pa ay manager niya ito. Imposibleng magkagusto rin ito sa kanya pabalik. Sa mga palabas at nobela lang naman nangyayari ang mga ganito eh. Ang magkakagusto rin ng boss sa kanyang empleyado. Bukod sa komplikadong relasyon nila bilang manager at empleyado, ay malaki rin ang agwat ng kanilang edad. Sigurado si Luna na kasing edarin lang ni Lance ang gugustuhin nito. Sa kabilang banda naman ay nakakaramdam na rin si Erika sa mga nangyayari. Napapakunot noon na nga lang siya sa tuwing may naririnig tungkol sa dalawa. Isa pa ay kung may nakakaalaman sa tunay na estado ng love life ni Lance ay siya yun. Kaya naman imposibleng may ligawan na nangyayari. Gayon pa man ay hindi na rin maitatanggi na may kakaibang koneksyon ang dalawa. Kung minsan kasi ay nakikita niya rin itong magkasabay na umuwi. Kahit na alam niya ang dahilan, ay hindi niya pa rin maiwasang magtaka. At kung minsan pa nga ay nahuhuli niya ang kaibigan na nakatingin at nakangiti sa dalaga. Pinanliitan niya ng mga mata si Lance nang mahuli niya itong nakangiti habang pinagmamasdan si Luna na naglalakad palabas ng opisina nito. Nang mapansin ni Lance na nakatingin sa kanya ang kaibigan, ay agad siyang nag-iwas ng tingin at nagkukunwaring may iniisip. Kailangan ko na palang mag-review ng mga bagong documents na dumating. Teka, nasa na ba yun? Pagkukunwaring change topic ni Lance. Mas lalo namang nanghinala si Erika sa kanya. Lance, tawag ni Erika sa kaibigan. Na-inosente siyang napatingin dito. Napapansin ko lang. Paunang sambit ni Erika. Do you like Luna? Dagdag pa nito na ikinahinto ni Lance sa pagsusulat. Gulat na napahinto sa kanyang pagsusulat si Lance habang nakikiramdam sa kasama. I've been noticing your actions lately, Lance.
May kumakalat na nga rin ng mga chismis tungkol sa inyong dalawa eh. Do you even consider what would Luna would feel kapag narinig niya yung mga yun? Tanong ni Erika sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Lance sa kanyang ballpen, ngunit hindi rin iyon nagtagal at agad niya ring kinalma ang sarili. Nakangiti siyang humarap sa kaibigan. What are you talking about, Erika? Wala namang namamagitan sa amin ni Luna eh. Sambit ni Lance habang peking na pangiti sa kaibigan. Are you sure? Naniniguradong tanong ni Erika. Yeah, for now. Sagot ni Lance na sinundan ng mahina nitong boses. Napahawak na lang sa kanyang noo si Erika. For now? Are you for real, Lance? Alam nating pareho na mali ang nararamdaman mo, di ba? Hindi ka pwedeng magkagusto kay Luna. Hindi lang dahil sa ilang taon ng agwat nyo. Isa pa, may fiancé ka na. Paalala nito sa kanya. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na ngang nawala ang peking ngiti sa mukha ng lalaki. Para bang hindi na niya kinaya pang makipagplastikan sa kaibigan. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin yan, Erika. I know it more than anyone else. Mahinang sambit niya dito. Alam mo naman pala eh. E di pigilan mo yung nararamdaman mo. Baguhan pa lang si Luna at bata pa siya. Hindi maiwasang madadala siya sa mga sweet talks at gestures mo. Ikaw ang mag-adjust. Mas matanda ka, di ba? Saway pa ng kaibigan sa kanya. Ngunit, sadyang mas matindi ang nararamdaman ni Lance para sa dalaga. Hindi naman siguro masamang tumingin man lang sa dalaga, hindi ba? Yes, he had a crush on her. But right now, gusto niya lang munang kilalanin ng dalaga. Wala pa siya sa posisyon upang mag-take action dahil natatakot rin siya na baka sa uli ay pagsisihan niya lang ang kanyang gagawing desisyon. Iniwan na lang siya ni Erika pagkatapos nito, kaya naman hindi niya maiwasang mapaisip ng malalim sa kanyang nararamdaman para sa dalaga. Maya-maya pa nga ay pumasok ulit si Luna sa kanyang opisina. Good afternoon po, Sir Lance. Ito po yung mga printed documents na nirequest niyo po. Sambit nito sa kanya. Oh, thank you. By the way, ilang beses ko na sinabi sa'yo na Lance na lang itawag mo sa akin, di ba? Masyado ko tumatanda pag tinatawag mo akong sir eh. Natatawang paalala niya dito. Natawa na lang din si Luna sa kanya. Nakakahiyaw naman po kasi kung walang sir eh. Sagot nito sa kanya. Hanggang sa makalabas ang dalaga ay nakangiti pa rin ito. Kahit na ilang araw na ang nakalilipas matapos siyang balaan ni Erika, ay hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ni Lance kay Luna. Masaya siyang tinitingnan ang dalaga mula sa malayo. Habang bumibili ng drinks sa kalapit na vending machine, ay nadaanan niya si Luna na mukhang tumutulong sa kabilang department. Mukhang masaya naman ito ang nakikipag-usap sa mga empleyado roon. Mapapansin na kahit minsan ay hindi nawala ang ngiti sa labi ni Luna. She's like a sunshine for Lance. May mga pagkakataon rin kasi na sa tuwing malungkot si Lance ay nagiging masaya siya makita man lang o mabati lamang ng dalaga. Sa kabilang banda naman ay tinapos na rin ni Luna ang kanyang trabaho ng maaga. 4:00 pa nga lang ay nakapag-check out na rin siya. Pinayagan na rin naman siya ni Ma'am Erika, ngunit mukhang ayaw naman siyang pauwiin ni Sir Lance. Ha? Hindi ba't masyado pang maaga? Tanong nito sa kanya. Yeah, but she already finished her task. May papagawa ka pa ba sa kanya, Sir Lance? Tanong ni Erika sa manager. Ngunit, nakalipas na ang ilang saglit ng kanyang pag-iisip, ay wala naman itong naiisip. It's settled then. You may go now, Luna. Mag-ingat ka sa daraanan mo, ha? Sambit nito sa kanya. Nang makapagpaalam na si Luna, ay agad na rin siyang lumabas.
Naiwan naman si Lance na nakamukmok sa kanyang mesa. Ay, kahit kailan ka talaga, Lance. Pakunwari ka pa eh. Ayaw mo lang siyang pauwiin dahil gusto mong sumabay sa kanya, hindi ba? Sambit ni Erika sa kanya. Para namang naistatwa sa kanyang kinauupuan si Lance. Ano naman, masama ba? Nakangusong tanong nito sa kaibigan. Napailing na lang tuloy ang kasama sa kanya. Si Luna naman ay dumiretso sa isang national bookstore. May pinapabili kasi ang kapatid niya. It's been a while noong huli siyang pumunta dito. Kaya naman naengganyo din siyang magbasa at maglibot sa bookstore. Hanggang sa hindi niya na namalayan na inabot na siya ng hating gabi. 8:00 na ng gabi na makalabas siya sa mall. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ay nagulat siya nang uminto ang isang sasakyan sa kanyang tabi. Luna? Tawag nito sa kanya bago dahan-dahang nagbaba ng bintana. Napakakunot noo si Luna bago namukhaan ang manager. Sir Lance? Kayo po pala, magandang gabi po. Bati niya rin dito. Yeah, wait, I thought maaga ka umuwi ah. Bakit naglalakad ka pa rin dyan? Concern na tanong nito sa kanya. Napakamot sa kanyang leeg si Luna at nahihiyang sinabi ang tunay na dahilan. Napabuntong hininga na lang tuloy si Lance. Hindi niya inaasahan na book lover din pala ang dalaga. Sa huli ay nag-offer na lang din siya ng libreng sakay sa dalaga. No, ayos lang, ano ko ba? Ako lang to. Sambit niya dito nang mahiya pa ang dalaga sa ino-offer niyang tulong. Napangiti na lang ang dalaga bago inayos ang suot na seatbelt. Naging tahimik ang buong biyahe nila hanggang sa magsalita ulit si Lance. Kamusta naman pala yung pagtambay mo sa bookstore? Masaya ba? Tanong niya dito. Actually ngayon na lang po ulit ako nakapasok sa bookstore. Kung hindi pa nga po pinaalala sa akin ng kapatid ko yung tungkol sa libro niya, baka hindi rin po ako nakapasok kanina. Tsaka, masaya po. Nakakamiss nga po yung mga panahon na puro libro lang po yung inahatupag ko. Mababakas ang tuwa sa mukha ng dalaga. Mahahalatang nag-enjoy ito ng gusto sa ginawa kanina. Hindi tuloy may iwasang mapangiti ni Lance. Kahit toxic na kanina sa opisina noong umalis siya, ay parang bigla iyong nawala nang makita ang nakangiti na dalaga. Buti at hindi nagagalit ang boyfriend mo sa'yo kahit na gabi ka umuwi minsan. Pahapiyaw na tanong ni Lance. Napakunot noon naman ang dalaga. Wala po ko nun. Wala rin naman po kasing nanligaw sa akin kahit nung high school pa kami kaya hanggang sa makagraduate na ako wala akong naging connection sa kahit kanino po. Natatawang sambit ni Luna. Hindi naman maiwasang magulat ni Lance sa narinig. Ha? Seryoso ka ba? Sa ganda talino mong yan? Gulat na tanong niya dito. Nahihiya namang napaiwas ng tingin si Luna. Dahil hindi na nagsalita pa si Luna pagkatapos noon, ay para bang naging awkward sila sa isa't isa. Hanggang sa bumaba na lang si Luna, ay hindi na nagsalita ang dalawa. Inihatid rin muna ni Lance ang dalaga pababa ng kotse. Maraming salamat po sa paghatid sa akin, Sir Lance. Nahihiya nga po tuloy ako sa inyo. Ilang beses niyo na po ako inahatid. Sagot niya dito. Napangiti naman sa kanya si Sir Lance. Akma na sana nga alis si Luna nang biglang hinawakan ni Lance ang kanyang kamay at iniharap sa kanya. Huli na nang maramdaman ni Luna ang bahagyang pagdikit ng labi nito sa kanyang noo. Sana pala'y mas maga kitang nakilala, Luna. I could have loved you more than anyone could ever do. Seryosong bulong nito sa kanya. Hindi naman nakagalaw si Luna habang pinapakinggan niyon. O siya, sige, mag-iingat ka sa daan ha. Ingat. Para bang biglang nagbago si Lance at nakangiti siya nitong binitawan. Ito na rin ang unang umalis habang naiwan namang tulala si Luna
habang nakatingin sa papalayong sasakyan ng lalaki. Kinabukasan ay nagising si Luna at agad na napahawak sa kanyang noo. Akala niya ay panaginip lang ang lahat. Ngunit magpahanggang ngayon ay ramdam niya pa rin ang malambot na labi nito na dumampi sa kanyang noo. Maging ang hininga nito na kumikiliti sa kanyang leeg noong gabing iyon. Para bang sirang plaka sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan nito sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasang kiligin. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganito mula sa mga salitang binitawan ng isang lalaki. Napabalik siya sa kanyang paghiga habang nakabaon ang kanyang muka sa unan. Doon ay malakas siyang napasigaw dahil sa kilig. Daig pa niya ang isang palaka habang nangingisay-ngisay ang katawan sa pagdili. Hindi niya inaasahan na nakita pala siya ng kanyang kapatid na ngayon ay tumatawa sa kanya. Mukha daw kasi siyang ewan habang tumitili at ang mga buhok ay nakatayo at may tululaway pa. Habang nakatulukbong ng kanyang kumot, ay hindi niya maiwasang mapaisip sa sinabi ni Lance kagabi. Kung nakilala nga nila ang isa't isa ng mas maaga, ay may pag-asa kaya sila. Gayunpaman ay alam niyang hindi magbabago ang malaking age gap sa pagitan nilang dalawa. Never pa siyang kinilig sa isang lalaki. Ngunit ang mga salitang binitawan sa kanya ni Lance ay sapat na upang mas lalong tumindi ang nararamdaman niya para sa lalaki. Kinabukasan ay balik trabaho na ulit si Luna. Aminin man niya, ay excited na siya ulit na makita ang lalaki. Nakangiti siyang pumasok sa loob ng opisina at masayang binati si Ma'am Erica. "Good morning po, Ma'am Erica!" Malakas at energetic na bati niya dito. Doon niya lamang napansin ang isang babae na nakaupo sa kaharap na upuan nito. "Oh, nandiyan ka na pala, Luna. Good morning." Bati rin nito sa kanya pabalik. Pasimple namang sumenya si Luna kay Erica upang itanong kung sino ang kasama nito. Nakatalikod kasi ito sa kanya, kaya naman hindi niya makita ang itsura nito. "Oh, by the way, Beatrice, let me introduce to you si Luna, my assistant, more like my trainee." Pakilala ni Erica sa babae. Saka lamang dahan-dahang tumayo ito at humarap kay Luna. Sa postura pa lang nito, sa kilos, at maging sa pananalita ay na-starstruck na agad si Luna. "Oh, hello there, Luna." Bati nito sa kanya gamit ang mainhin nitong boses. "Luna, that is Beatrice Vios. Siya yung fiancé ni Mr. Lance." Inabot pa ni Luna ang pala nito upang makipag-handshakes. Saka lamang niya napagtanto ang sinabi ni Erica. Gulat siyang napatingin kay Ma'am Erica, ngunit tumango lang ito sa kanya. May kung anong tumusok sa dibdib ni Luna nang marinig na may fiancé na pala si Sir Lance. Mas lalo pa itong nadagdagan nang lumabas na sa kanyang opisina si Lance at lumapit sa nobya. Mukhang hindi agad nito napansin si Luna, kaya gulat na napatingin sa kanya ang lalaki nang mapansin siya nito. Nagstay sa kanyang table si Luna, habang si Erica at si Lance naman kasama ang fiancé nito ay bumaba sa cafeteria upang ilibot ang babae. Galing pala sa US ang fiancé nito na si Beatrice, kaya naman inilibot muna nila ito sa kabuuan ng building. Hindi maiwasang makaramdam ng lungkot ni Luna habang nakaupo sa kanyang table. Wala naman kasi siyang kasama at tanging ang printer lamang ang maririnig na tunog sa kabuuan ng silid na iyon. Maya-maya pa ay nakaramdam ng sakit ng puson si Luna, kaya naman naisipan niya munang pumunta sa restroom. Pagkatapos niya magbawas ay akma na sana siyang palabas ng cubicle nang bigla niyang marinig ang mga yabag mula sa labas. "Oh shit, nakita mo yun? Mas gumanda si Ma'am Beatrice ngayon ano?" Sambit ng isang babae sa kasama. Bahagyang natigilan si Luna nang marinig ang pangalan nito at minabuti muna niyang manatili sa loob ng cubicle. "Oo nga mas pumuti siya ngayon tapos
Bumagay din sa kanya yung mahaba niyang buhok ngayon, no? Sambit naman ng kasama nito. Kaya nga nakita ko sila kanina kasama si Sir Lance tsaka si Ma'am Erica. Dagdag pa nito. Talaga? Buti hindi kasama yung baguhan. Sino nga ulit yun? Luna ba yun? Mahahalata sa boses nito ang panlalait. Ah, si Luna Angela? Wala syempre naiwan yung taga-print ng papel. Sabay na nagtawanan ng dalawa. Napayo ko na lang tuloy si Luna habang naririnig ang panlalait nito sa kanya. Akala siguro ni ate girl habang buhay na siya titingnan ni Sir Lance, no? Balita ko nga umaaligid yun si Sir nung nakaraan sa kanya Pero halata naman te. Masyado pang bata yung si Luna Siyempre hahanap at hahanap talaga si Sir ng kasing edad niya. Tsaka hindi yung immature na katulad ni Luna, no? Sinundan pa ito ng segunda ng isa bago muling nagtawanan. Napakuyom ng kamao si Luna habang pinagkikinggan ng mga ito. Kung hindi siya nagkakamali ay kilala niya ang mga boses na iyon at sa totoo lang ay mabait naman ito sa tuwing kaharap siya. Kaya naman hindi siya makapaniwalang ganito pala ang ugali ng mga ito sa tuwing nakatalikod siya. Napaupo na lang siya sa bawl habang hinihintay na makaalis ang mga ito. Bawat salitang binitiwan ng mga ito ay tumago sa dibdib ni Luna. Napaisip tuloy siya tungkol sa mga nangyari sa kanila noong nakaraan ni Lance. Hindi niya akalain na ang kilig niya noong mga nakarang araw ay mapapalitan agad ng pagka-bitter. Grabe ang pagbabago. Real quick. Nang mawala na ang mga ito ay dahan-dahan na ring naglakad pabalik sa opisina si Luna. Hindi na lang pinansin ni Luna ang mga peking ngiti ng mga kasamahan sa kanya at nagpatuloy na lang sa pagpasok. Pagbalik niya sa kanyang table ay nakabalik na rin pala si Ma'am Erica at kasalukuyan rin kasama nito si Beatrice. Oh, siya pala yun. Hello again, Luna. Bati nito sa kanya. Hindi naman alam ni Luna kung paano babati rito pabalik dahil sa pagka-intimidate. Walang duda kung bakit siya ang fiancé ni Lance. Sino nga ba ang aayaw kung almost perfect na ang nobya mo? Walang-wala siya kung ikukumpara sa kaharap niya ngayon. Napagtanto tuloy ni Luna kung gaano siya katanga na umaasang may gusto sa kanya si Lance. Maya-maya ay tinap ni Beatrice ang kanyang ulo na animoy isang mabait na bata. Nice! You're only 20 years old but you're already working on one of the biggest company in the country. Ang galing Pagbati nito sa kanya. Pilit na lang tuloy na napangiti si Luna hanggang sa dumating na ulit si Sir Lance. Mukhang may tinawagan lang ito sa loob ng kanyang opisina. Tara na babe, tawag nito sa fiancé. Yes, I'm coming. Sagot naman ni Beatrice bago sumunod sa nobyo. Saglit pang nagkatinginan sina Lance at Luna, ngunit nang umiti ang lalaki sa kanya ay para bang kumirot ang dibdib ni Luna. Agad siyang napaiwas ng tingin at bumalik na lamang sa kanyang ginagawa. Maski si Luna ay hindi alam kung ano ang mararamdaman niya. Nang mga sumunod pang araw ay naging bihira na lamang ang pagpasok ni Sir Lance. Ayon kay Erica ay may inaasikaso daw itong importanteng bagay. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Tanong ni Erica sa kanya. Wala naman po. Yung pinapagawa niyo po kasi sa akin na ipapasok ko po sana sa kanya ay nakatambak lang po sa table niyo. Hinihingi na rin po kasi ng kabilang department ang report natin tungkol doon. Sagot naman ni Luna dito. Oh, sure sige. Idadaan ko mamaya sa kondo niya. Do you want to come? Tanong ni Erica sa kanya. Hindi na po. May gagawin na rin po kasi ako Pasensya na po. Sagot na lamang ni Luna dito. Isa pa ay hindi na rin naman siya sigurado kung ano ang sasabihin kung makikita niya ang lalaki. Alam niyang wala siyang karapatan na makaramdam nito, ngunit hindi niya maiwasang magselos, lalo na nang makita niya kung paano hawakan ni Lance ang kamay ni Beatrice nang paalis na ang mga ito sa kanyang harapan. Kaya naman, makalipas ang ilang araw ay napagdesisyonan na ni Luna na kusang lumayo sa lalaki. Isa pa ay hindi na rin naman nagiging maganda ang kanyang imahe sa mga kasamahan. Sa kabilang banda naman ay napapansin na rin ni Sir Lance ang bahagyang pag-iwas sa kanya ng dalaga. Kung dati kasi ay nakakabiruan niya pa ito ay para bang mas naging formal na ito sa kanya ngayon.
Good morning, Sir Lance. Pinapatawag niyo raw po ako. Sambit ni Luna pagkatapos pumasok sa kanyang opisina. Ah, yeah. Sambit naman ni Lance bago niya inalabas ang isang folder. Gusto ko lang i-confirm ang tungkol sa transaction na to. Naibigay na raw kasi sa iyo yung paperworks dito, sabi ng head ng advertising department. Sambit ni Lance. Diretso namang kinuha ni Luna ang papel saka ito tiningnan. Agad rin itong sumagot sa kanya pagkatapos. Nais pa sanang kausapin ng matagal ni Lance ang dalaga, ngunit agad rin itong umalis. By the way, I'm planning to ride the train later. Gusto mo sumabay na lang ulit sa akin? Pangaaya ni Lance sa kanya. Napahinto naman sa paglalakad si Luna sa kadahan-dahang napalingon sa kanya. Thank you po pero hindi po kasi ako sasakay ng tren mamaya eh. Sagot ni Luna sa kanya. Huh? What do you mean? Napakunot noo si Lance dahil sa pagtataka. May dadaanan po kasi ako mamaya. Nauutal na sambit ni Luna. Luna? Tawag ni Lance dito. Mababakas naman kasi sa boses ng dalaga na nagsisinungaling siya. Kaya naman, nagseryoso ito nang tawagin ni Lance ang kanyang pangalan. Totoo po. Sige po, mauna na po ako. Salamat po, Sir Lance. Nagmamadaling paalam ni Luna. Hindi tuloy maiwasang magtaka ni Lance sa inaakto ng dalaga. Napasandal sa pintuan si Luna nang tuluyan na siyang makalabas sa silid na iyon. Hanggang ngayon ay sumasakit pa rin ang kanyang dibdib sa tuwing nakikita ang lalaki. Simula noong gabing iyon ay hindi na sila nag-usap pa ng silang dalawa lamang. Kaya naman hindi rin siya nalinawan sa kung anong ibig sabihin ng mga sinabi nito noong gabing iyon. Napaupo pa siya sa sahig habang pinapakalma ang sarili. Alam niyang nais siyang kausapin ni Sir Lance. Maski siya ay nahihirapang magkunwari sa harapan nito. Ngunit kailangan niyang panindigan ang natural na pakikitungo ng isang empleyado sa kanyang boss. Nothing more, nothing less. Kung mag-uusap man sila ay tungkol sa trabaho lang dapat. Wala nang iba pa. Luna, anong ginagawa mo dyan? Napatayo na lang tuloy siya nang marinig ang boses ni Ma'am Erica na mukhang nagtataka kung bakit siya nakayukyok sa harapan ng pinto ni Sir Lance. Wala po. May hinahanap lang po kasi ako. Teka, nasa na ba yun? Pagkukunwari pa ni Luna habang pilit na kumakapa sa sahig. Naliit naman tuloy ang mga mata ni Erica dahil nakakaramdam na rin siya sa mga nangyayari. Hindi lamang iyon ang unang beses na hindi pinansin ni Luna ang lalaki. Maging sa cafeteria ay umaalis din siya agad sa tuwing nakikitang paparating na si Lance na mukhang makikisabay sa kanilang pagkain. Sa tuwing magkakasalubong naman sila sa hallway ay nagkukunwaring papunta sa ibang direksyon si Luna para lamang hindi makasabay ang lalaki. At sa tuwing kinakausap siya ni Lance ay agad na ring umiiwas si Luna, lalo na kung sa tingin niya ay hindi na ito parte ng kanyang trabaho. Lahat ng pag-iwas ni Luna ay ginawa niya lamang para hindi na siya tuluyang mahulog pa sa lalaki. Ngunit ang lahat ng iyon ay napapansin ni Lance. At ngayon, napuno na ang lalaki. Hindi na niya kayang makitang iniiwasan siya ng dalaga. Ilang araw na rin kasi simula noong magsimula itong umiwas sa kanya. At maging ang mga kasama nila, lalo na si Erica ay nakakapansin na rin dito. Saktong lunch break noon at hindi na nga umalis sa kanyang opisina si Lance. Total ay alam naman niyang hindi sasabay sa kanila si Luna kung sakaling makita siya nito. Nagpadala na lang siya kay Erica ng kanyang makakain sa kanyang opisina at nagpatuloy na lamang sa pagtatrabaho. Nang saktong makarinig siya ng mga yabag mula sa labas, kaya naman dahan-dahan siyang napasilip sa glass window. Doon ay nakita niya si Luna na may hinahanap sa bag nito. Hindi alam ni Lance kung paano niya ito kakausapin, ngunit naglakas loob pa rin siyang lumabas upang kausapin ito. Sa kabutihang palad ay mukhang hindi ito narinig ang kanyang pagdating hanggang sa makarating siya sa likuran nito. "What are you looking for?" Tanong niya dito. Gulat na napatingin sa kanya si Luna.
Wala naman po. Nakita ko na pala. Salamat po. Babalik lang po ako sa cafeteria. Di pa rin po kasi ako tapos kumain eh. Agad na palusot ni Luna at akma na sanang aalis nang bigla siyang harangan ni Lance. Luna, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Iniiwasan mo ba ako? Tanong nito sa kanya. Para bang naistatwa sa kanyang kinatatayuan ng dalaga. Ilang metro lamang ang layo ng kanilang katawan sa isa't isa, habang siya ay nakasandal sa pader. Nakakulong siya sa dalawang braso nito, kaya naman hindi niya alam kung paano siya makakawala. Napaiwas na lamang ng tingin ng dalaga. I'm not, sagot niya dito. Don't lie on me, Luna. Hindi lang isa o dalawa o tatlong beses mo akong hindi pinansin. Almost a week? Luna, na-realize mo ba kung anong mararamdaman ko? Tanong nito sa kanya. Ramdam ni Luna ang labis na emosyon na nag-uumapaw sa mga salitang binitawan nito. Gayunpaman ay ganoon rin naman siya. Para siyang bulkang handang sumabog. Hanggang sa hindi na nakayanan pa ni Luna ang sarili at napayuko na lamang. Ano naman ngayon? Ano ba ako sa'yo? Isa lang naman akong empleyado, hindi ba? Oo, naging close ako sa'yo noong una. At sa totoo lang, naging special ka sa akin. Pahina ng pahina na sambit ni Luna hanggang sa mapahinto ito. Ganoon na lamang ang gulat ni Lance nang makitang humihikbi ito habang nakayuko. Luna, tawag nito sa kanya. Sino nga naman ako para masaktan, hindi ba? Alam kong ilang taon na nagwat natin sa isa't isa kaya hindi ako masa. Pero nagpakita ka rin ng motibo eh. Gusto kong tanungin ka at linawin ang ibig sabihin ng mga sinabi mo ng gabing yun. Gusto ko ulit marinig sa'yo yung mga katagang yun pero natigil ulit sa pagsasalita si Luna. Sino mag-aakalang may fiancé ka na pala? Total, ang isang tulad mo? Imposible nga naman na hindi magkakaroon ng nobya. Pero umasa ako eh. Umasa ako na may nararamdaman ka rin sa akin. Pero mali ako. Nadala lang pala ako ng aking pantasya. Napakatanga ko na umasa akong matutulad ako sa mga pelikula na mamahalin rin pabalik. Akala ko lang pala yun. Tuluyan nang nabasag ang boses ni Luna nang sabihin ng mga katagang yun. Sa pagkakataong ito ay hindi na rin napigilan ni Lance na yakapin ang dalaga. Luna, I'm sorry. Paghingi ng paumanhin ni Lance sa dalaga. Sorry won't change anything, Lance. You're getting married and I can't do anything about it. Kaya gusto kong lumayo habang maaga pa. Sambit ni Luna habang pinipigilan ang muling pagtulo ng kanyang luha. Mas napahigpit ang yakap ni Lance sa kanya. Hindi man lang niya napansin na ganun na pala kasakit ang napagdadaanan ng dalaga. Palagi na lang sarili niya ang iniisip niya. Hindi tuloy maiwasang magalit ni Lance sa sarili. Luna, what if I choose you? Tanong ni Lance sa dalaga na nagpatigil dito. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Luna sa kanya. Mahal rin kita, Luna. And I want to choose you. Nakangiting sambit ni Lance na ikinalaki ng mata ng dalaga. Agad na naitulak ni Luna ang lalaki nang marinig ang mga katagang iyon. What are you? Shh! Hindi natapos ni Luna ang sasabihin nang biglang takpan ni Lance ang kanyang labi gamit ang daliri nito. Napahinto ang dalawa dahil may mga yabag silang narinig mula sa labas ng silid na iyon. Mukhang nakabalik na rin ang ibang mga nag-lunch sa cafeteria. Nanlaki ang mga mata ni Luna sa gulat. Anong ibig mong sabihin? Pabulong na tanong niya dito sa katinanggalang daliri nito sa kanyang mga labi. I already told you, Luna. I love you and I'm going to choose you. Sambit nito sa kanya sa kadahan-dahang inilapit ang labi sa dalaga. Para namang nadala si Luna sa kanyang emosyon, lalo na nang dahan-dahang itinaas ni Lance ang kanyang baba gamit ang daliri nito. Malapit na magdampi ang kanilang mga labi nang magising sa realidad si Luna. No,
Hindi tama to. Ikakasal ka na at ayaw ko makasira ng relasyon. Lalo na kung makakasakit ako ng iba para lang sa ikakasaya ko. Sambit ni Luna habang nakapikit at nakayuko. Pero hindi na natapos ni Lance ang sasabihin nang takpan ng dalaga ang kanyang kamay na akmang hahawak sa dalaga. Matapang itong humarap sa kanya habang nagpipigil ng luha. Hindi ako katulad mo, Lance. Kahit na wala akong experience pagdating sa pag-ibig, ayaw ko pa rin makasakit ng ibang tao para sa kapakanan ko. Una pa lamang, dapat ay alam na rin natin na hindi tayo para sa isa't isa. Kaya, napayo ko ulit si Luna habang nagpipigil ng luha. Kaya please, itigil na natin to. Dagdag pa nito at tuluyan na siyang umalis sa harapan ni Lance. Wala nang nagawa pa si Lance kundi sundan ang tingin ng dalaga. Paglabas nito sa pinto ay sakto namang papasok na si Erica na mukhang nagulat sa biglaang pag-exit ni Luna. Luna, what are you? Bati pa nito sa kanya, ngunit patuloy lamang si Luna palabas ng silid na iyon. Napatingin na lang tuloy si Erica sa kaibigan. At nang makita ang reaksyon ni Lance, ay naintindihan niya agad ang nangyayari sa dalawa. Makalipas ang araw na iyon ay hindi na nga pinansin ni Luna ang lalaki. Sa totoo lang ay nagbabalak na rin siyang umalis ng trabaho dahil hindi siya handang makitang may kasamang iba ang lalaking mahal niya. Ngunit dahil wala pa naman siyang nahanap na bagong trabaho, ay nananatili muna siya dito at magtitiis na makita ang lalaki kahit nasasaktan na siya. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lang siya na makakita ng isang bulaklak sa ibabaw ng kanyang upuan. Ah, Ma'am Erica, sa inyo po ba ito? Tanong niya sa kasama habang hawak ang isang tulip. Napatas naman ang kilay ni Erica na makita ito. Ha? Sino namang magbibigay sa akin ng tulip? Tsaka nasa upuan mo eh, edi para sa'yo yan. Simpleng sagot nito sa kanya. Napaisip naman si Luna kung sino ang posibleng maglalagay ng bulaklak sa kanyang upuan. Hindi lamang yun isa o dalawang beses dahil halos araw-araw itong naglalagay ng bulaklak sa kanyang upuan. Iba't ibang kulay pa nga ang inilalagay nito. Hindi naman kilala ni Luna kung sino ang nagbibigay nito, kaya naman i-display niya na lang ito sa tabi ng kanyang mesa. Ngunit halos mapupuno na ang kanyang flower vase, ay patuloy pa rin ito sa paglalagay ng bulaklak. At hindi nga ito natapos doon. Pagkatapos kasi ng mga bulaklak, ay sinundan naman ito ng chocolates. Hindi naman mahilig sa chocolates si Luna, kaya naman binigyan niya na rin ang mga kasama niya para lamang maubos ang mga ito. Hay naku Luna, pansin ko lang palagi kang may chocolate ha. At hindi lang mumurahin to, Diyos ko, mukhang galing sa ibang bansa. May secret admirer ka, no? Etyoserang tanong ng isang kaopisina niya. Ay, sa totoo lang hindi ko nga rin po kilala eh. Nakikita ko lang po ito sa ibabaw ng upuan ko. Nahihiyang sagot niya. Agad namang binalot ng kilig ang mga nakarinig, habang pilit na inaalam kung sino ito. Bukod sa mga tsokolate at bulaklak ay sinundan din iyon ng mga sulat. Napakaganda ng sulat na ito at naka-stationary pa. Kaya naman, hindi maiwasang mamangha ni Luna. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin sa stationary? Oo, makaluma ito. Ngunit, ang effort na inilaan ng taong iyon ay labis na na-appreciate ni Luna. Maikling paalala lamang ang mga nakasulat dito. At kung minsan pa nga ay nagpapatawa lamang ito sa sulat na iyon. Hindi tuloy maiwasang mapangiti ni Luna at umaasang sana ay magpakilala na ang nagbibigay sa kanya nito. Umaasa siyang ito na ang taong para sa kanya. Hanggang sa isang araw ay excited siyang pumasok dahil sa pag-asang makakakita ulit siya ng stationery sa kanyang upuan.
Pagpasok niya ay bumungad agad sa kanya si Sir Lance na mukhang kausap si Erica. "Good morning, Luna." Nakangiting bati nito sa kanya. Good morning po, Sir Lance." Nahihiyang bati naman niya dito. Ilang araw na rin kasi nung huli niya itong kinausap. At kahit lagi naman niya itong nakikita, ay para bang bigla itong nawala sa kanyang isipan dahil sa kanyang secret admirer. Nagpatuloy na siya sa kanyang upuan. Ngunit laking gulat niya nang wala siyang makitang stationery sa kanyang upuan. Sa halip ay isang libro ang nakita niya doon. Isa ito sa mga pinaka-aabangan niyang libro. Para bang biglang lumbas ang pagka-addict ni Luna sa mga libro at agad itong niyakap at napatili. Matagal ko na itong gustong bilhin eh. Bakit meron siya nito? Kinikilig na sambit ni Luna habang yakap ang libro dahil sa tuwa. Bigla naman siyang nakarinig ng mahinang tawanan sa kanyang likuran. Agad siyang napatingin dito at nakita si Sir Lance na bahagyang naubo-ubo. Excuse me. Dalhin ko na lang sa'yo mamaya, Erica, ha? Thank you. Pakunwaring sambit nito, saka agad na bumalik sa kanyang sariling opisina. Nagtataka naman si Luna sa ikinikilos nito, habang si Erica naman ay napailing na lang dahil sa kaibigan. Sa kabilang banda naman ay napasandal sa pinto si Lance. "Gahagi, ang cute niya!" Sambit ni Lance, saka napatakip sa kanyang bibig. Mababakas rin sa mukha nito ang pamumula. Hindi niya akalain na sa lahat ng kanyang ibinigay ay ang libro ang labis na magpapasaya sa dalaga. Sa ilang araw kasi na sikretong pagbibigay niya ng bulaklak at tsokolate dito, ay ito lamang ang unang beses na nakita niyang ganito ang reaksyon ng dalaga. Hanggang sa mag-lunch break nga ay hindi na rin bumaba ng cafeteria si Erica. Wala naman kasi siyang kasama. Hindi na rin naman siya sinasamahan ni Luna dahil sa pag-aakalang kasama niya si Lance. At ganon rin naman si Lance dahil si Luna lang din naman talaga ang gusto nitong kasama. Napabuntong hininga na lang tuloy siya sa sitwasyon ng dalawa. Para siyang nanonood ng teleserye dahil sa kadramahan ng mga ito. Kinabukasan ay nagpasimple pa ulit si Lance na naglagay ng libro at bulaklak sa upuan ni Luna. Pasimpleng tiningnan ng lalaki ang magiging reaksyon nito. Dahil dito ay hindi na tuloy nakatiis pa si Erica at tuluyan ang nagparinig kay Luna. "Luna, hindi ka ba nagtataka kung sino nagpapadala sa'yo niyan?" Tanong ni Erica sa kanya. "Po? Nagtataka na rin po talaga ako actually. Pero hanggang ngayon po kasi ay hindi pa rin po siya nagpapakilala eh. Baka hindi pa rin po siya handa kaya hinahayaan ko lang po muna na maging ready siya na magpakilala sa akin." Sambit ni Luna habang nakangiting nakatingin sa libro. Napangiti naman si Lance. "Oh, alam ko kasi may kaibigan rin akong may pinapadala ng libro at bulaklak eh. Hindi ko nga lang alam kung kanino niya pinapadala." Agad tuloy pinanlakihan ng mga mata ni Lance si Erica. Alam din kasi nito na siya ang naglalagay ng mga bulaklak at libro sa upuan ni Luna. Isang beses na kasi siya nitong nahuli, kaya naman nalaman nito ang sekreto niya. Gulat namang napatingin si Luna sa kanya. Doon lamang napansin ng dalaga ang manager na pilit na sumisenyas kay Erica. Hindi naman mahina mag-analisa si Luna, kaya naman naiintindihan niya agad ang ibig nitong sabihin. Gayunpaman ay hindi niya maiwasang maisip na imposibleng si Lance yun dahil nga may fiancé na ito. Ngunit hindi talaga nawala sa isipan ni Luna ang tungkol doon, kaya naman minabuti niyang kausapin si Erica kinaumagahan. Sa totoo lang, wala ako sa posisyon para sabihin sa inyo to. Pero napapagod na ako tingnan kayo eh. Kitang-kita mismo ng mga mata ko ang drama sa pagitan yung dalawa. Nauumay na nga ako eh. Kaya oo,
Si Lance nga yung naglalagay sa upuan mo ng chocolates na yon. Tamad na sambit ni Erika habang napapakamot sa kanyang noo. Pero bakit niya naman po gagawin yon? Hindi ba't may fiancé na po siya? Bakit nagpaparamdam na naman po siya sa akin? Desperada at nagtatakang tanong niya sa kaharap. Ewan ko ba dun? Pero isa lang ang alam ko. Wala na sila ni Beatrice. Mukhang tinotoo niya nga sinabi niya sa'yo eh. He chooses you over Beatrice, Luna. Seryosong sambit ni Erika sa kanya. They broke up? Pero bakit po? Hindi makapaniwalang sambit ni Luna. Don't blame yourself, Luna. Hindi naman ikaw ang dahilan kung bakit sila naghiwalay eh. Actually, both of them are thinking the same thing bago sila naghiwalay dahil nga nagkaroon ng karelasyon si Beatrice sa US and she's pregnant with that guy. Hindi makapaniwala si Luna sa mga narinig. Hindi niya alam na naghiwalay na pala ang dalawa. Hindi niya tuloy maiwasang mapatingin kay Lance nang dumating ito sa kanilang harapan. Napansin naman ng lalaki ang pagtingin niya dito, kaya naman nagkatinginan sila. Ngunit agad na umiwas ng tingin si Luna. Pagkatapos ng lunch break ni Luna ay bigla siya nakatanggap ng private message mula kay Lance. Hindi niya maiwasang kabahan nang basahin ang mensahe nito. Meet me at the rooftop before sunset. Pagbasa niya dito, hindi alam ni Luna kung ano ang magiging reply kaya naman hinayaan na lamang niya ito. Hindi niya maiwasang kabahan at ma-excite. May ideya na siya kung bakit ito nais makipagkita sa kanya. Iyon ay kung totoo nga ang sinabi ni Erika sa kanya. Hanggang sa matapos na ang kanilang trabaho, ay pasimple siyang sumakay ng elevator papunta sa itaas. Wala namang tao sa rooftop dahil uwian na rin ang ibang empleyado. Dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa mapansin ng isang lalaki na nakaharap sa papalubog na araw. Nakasandal ito sa railings, kaya naman lumapit na lang din doon si Luna. Napansin agad ni Lance ang pagdating ng dalaga. Ngunit mas minabuti nilang manahimik habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. I didn't expect us to talk like this, Sir Lance. Napangiti naman ng lalaki nang marinig iyon sa dalaga. Yeah, and I'm sorry. By the way, sinabi na sa'yo ni Eric ang lahat, ano? Nahihiyang tanong niya dito. Balak naman talaga niyang aminin at magpakilala na sa dalaga. Ngunit hindi niya inaasahang masuunahan pa siya ng kaibigan. Napatango naman si Luna. Opo, about your breakup and about my secret admirer. Casual na sagot ni Luna. Sa mga oras na ito ay para bang nawala ang kaba ng dalaga. Lalo na nang makita ang nahihiyang side ni Lance. Yeah, but I want to say it to you again, Luna. Biglang nagseryoso ang boses ni Lance ng mga oras na iyon. Dahilan upang kabahan ang dalaga. I love you, Luna, and I'm sorry if I make you feel bad lately. Hindi ko nga alam kung papansinin mo ulit ako eh. Kaya masaya akong pinaunlakan mo ang pakikipagkita ko sa'yo ngayon. Nakangiting sambit ni Lance sa kanya. Bigla namang nahiya si Luna dahil dito. Akala niya ay magagawa na niyang makatingin ng diretso sa mga mata ni Lance. Ngunit nang mawala ang kaba sa lalaki, ay para bang sa kanya ito bumalik. Dahan-dahang hinawakan ni Lance ang kanyang mga kamay. Kung maaari sana, pagbigyan mo ako ulit. Can you be my girlfriend? Seryosong tanong nito habang hawak ang dalawang kamay niya. Napaiwas naman ang tingin si Luna. Hindi po pwede magkarelasyon sa opisina? Nauutal at kinakabahang tanong ni Luna sa kanya. Napangiti naman si Lance bago lumapit sa kanya ng husto. At sino naman ang nagsabi? I love you. That's all that matters to me, Luna.
Sambit nito, sa kadahan-dahang inilapit ang mga labi sa dalaga. Hindi lingid sa kaalaman ng dalawa na nakasilip si Erika mula sa pinto. Proud itong nakangiti habang nakatingin sa kanila. Hay, sa wakas. Nakangiting sambit nito, saka napatalikod na pabalik sa ibaba. Ngunit pagtalikod niya ay nakasilip rin pala doon ang ibang kaopisina na halos nagpipigil ng kilig habang nakatingin sa dalawa. Simula noon ay naging opisyal na ang magkasintahan ng dalawa. Kung minsan ay simpleng tinginan lang ang ginagawa ng mga ito para makapag-banding kahit na nagtatrabaho. Napapailing na lang tuloy si Erika sa tuwing napapansin ang palihim na tinginan ng dalawa. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan na lamang ni Luna na promoted na ang kasintahan. Hindi niya inakala na anak pala si Lance ng chairman ng kumpanya. At bilang anak nito ay na-promote rin ito bilang CEO. Habang si Erika naman ay mukhang napagod na sa pagiging sekretarya ni Lance. Kaya naman ipinasa niya na ito kay Luna. Wala namang ibang nagreklamo dahil alam nila kung paano naghirap si Luna para maabot ang posisyong iyon. Hanggang sa ilang buwan nang nakalipas, ay mas lalo lamang tumibay ang relasyon ng dalawa. May mga pagkakataon na nagkakatampuhan. Marahil ay sanhi na rin ang malaking agwat nila sa edad. Kaya naman kung minsan ay nagkakaroon sila ng conflict sa mga bagay-bagay. Gayunpaman ay hindi lumilipas ang isang gabi nang hindi sila nag-aayos. Napangiti na lang tuloy si Lance habang nakatingin ngayon sa kanyang mapapangasawa. Dahan-dahang naglakad si Luna sa altar habang nakangiti sa kanya. Hindi tuloy maiwasang maluha at mapangiti ni Lance dahil sa tuwa. Maya-maya pa ay namalayan na lamang niya na kasalukuyan na silang magkaharap sa isa't isa. Dahan-dahang itinaas ni Lance ang belo ni Luna at madamdaming hinalikan ito. Kasabay ng mainit na halik na pinagsaluhan nila, ay isang masigabo at malakas na hiyawan naman ng mga tao ang maririnig sa paligid. Sabi nga nila, age doesn't matter. What matters is how much you love each other. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin sa inyo ngayong araw. Muli, ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.